Magandang araw po mga kababayan. Welcome po sa Pinilangan Lakbay. Yan, nakikita po ninyo, crispy pork binagoongan na may pritong talong. Yan po pag isasaluhan po natin. Medyo matagal po yung sa recipe. Kaya kung nagugutom na po kayo sa mukbang, paki-fast forward na lang po. Pero syempre, sa mga nai-inlove sa well-modulated voice ko, yung pan-DJ ang voice, di ba? Yung parang binabalis ang boses, nanggagaling sa ilalim ng lupa, diretso lang po sa recipe. At syempre, bago po tayo dumiretso sa recipe, meron po tayong napaka-social tingnan na kare-kare, tuwalya-tuwalya o beef tripe. Tara, diretso na po tayo sa recipe. Ayan po, nag-plus na naman ang temperature. Kaya marami pong inuubo ngayon, parang inuubo na naman ako. Kasi sobrang lamig tapos nag-plus. Tutunog pong yelo tapos after 2 weeks, minus temperature na naman. Ibang klase po panahon po ngayon. Dapat po month ng February, mas malamig hanggang March. Kanina umaaraw, ngayon biglang nag-snow. Wala naman to sa weather forecast Ay, nako. Ayan po. Pinakukulaan ko na po yung beef tripe o yung tuwalya-tuwalya. Marami po akong nabili pero pagkulo ilalagay ko po sa freezer. May nag-comment po. Tuwan-tuwa po ko sa comment. Share ko lang po, kuya. Huwag ka na mag-ASMR. Tumalak ka na lang tumalak. Mas okay pa. Nakikiliti ako Wow! Well, I got you. Nasaan ba tayo? Prito ko po muna yung mga talong. Para po sa ating pork binagoongan sa kare-kare. Gusto ko po sa kare-kare yung talong, pinirito po. Ayoko po ng steam. Ang steam ko lang po yung pechay, tsaka yung bichuelas. Walang sito, kaya bichuelas ang gagamitin ko. Pag magpiprito po kayo ng talong ito po ang technique. Painitin nyo po muna ang kawali at ang mantika. Kasi pag hindi po mainit ilagay yung talong, ma-absorb lang po yung mga mantika. So, medium high heat. Excited na po ako sa mukbang po natin. Siyempre, nakabili po ako ng mga ingredients ngayon. Partner po, kare-kare, saka pork binagoongan. Tapos meron pa po kung manggang hilaw na nabili. Pag spring po talaga. Ay sorry, hindi pa po pala spring. Pag palapit na po spring, mas dumadami po ang selections. O availability. Wait, I got this. Availability. Okay. Ng mga fresh ingredients at saka ng mga other Asian products. Kapag mainit po ang mantika, tingnan po ninyo. Pag binaligtad po ninyo, di ba? Bigla siyang nadadry. Hindi na-absorb agad lahat ng mantika. Ayan po. Napakaganda ng pagkakaprito po natin. Yan po yung gusto ko. Ito po ilalagay ko po sa pork binagoongan. At sa kare-kare po, bilog. Siyempre, for the sake of presentation. Meron po tayo ditong malaking liempo. Napakaganda po. Nakabili na naman ako nito. Hirap din po makabili minsan ng gantong liempo Tapos may kasama pang spare ribs. Ayan, nakatouch pa. Asin ako lang po muna to. Pag mag-aasin po kayo, irarab nyo pong mabuti. Ibig sabihin ipahin nyo pong mabuti. Para lasang-lasa. Para mas maging crispy. Lalagay ko po ito sa oven ng 150 degrees Celsius. 150 degrees Celsius. Hindi ko naman po lahat ilalagay po ito sa ating pork binagoongan. Pag may natira, lalagay ko sa freezer para sa mga susunod kong mga ibang mga putahe, mga recipe, di ba? Yan. Nalas ko po muna yan ng 5 to 10 minutes. Magre-release po kasi ng konting liquid. Habang hinihintay natin yung liempo na ma-rest sa asin, ganda po ng pagkakaprito natin dito sa talong para po ito sa kare-kare. Ayan, ito po yung maganda nagpapawis-pawis na po. Di ba? Ito po yung style na hindi nyo na kailangan ilaga para maging crispy po itong liempo. Gagawin ko po naman ngayon,
Papahiran ko ng suka. Distilled, gamitin po ninyo distilled vinegar, wag po yung palm, yung mga ordinaryong suka po sa atin. Wag po yung sukang sasao, nyog. Ito po distilled vinegar ang gagamitin po ninyo. Kailangan po ipahid po natin ng maayos yan. Kasi na-absorb na naman ang asin. Yung liempo na-absorb na po yung asin. Yan, hintayin lang po natin. Hintayin lang natin, himatayin tayo sa gutom bago tayo mag-umpisang magbukmang dahil sa niluluto. Then, hintayin lang po natin ito ng mga 10 minutes. Ganon din po katulad sa asin. Bago po natin isalang sa oven. 150 degrees Celsius. After 10 minutes, okay na po. Medyo namutla po yung balat dahil po sa suka. 150 degrees Celsius po Lagyan na po natin. Maluluto po yung mga mahigit isang oras. Minsan kulang-kulang isang oras. Convection naman po itong oven, siguro mahigit isang oras. Pero pag hindi po, yung walang air, heat flow, yung umiikot yung init. Pag ordinary oven, mga kulang-kulang 2 oras or 2 oras. Ayan po. Okay na po yung ating roasted na liempo. Mabot po ng 1 hour and 35 minutes. Ganda ng resulta. Diba? Napakaganda. Napakasarap niya sa pork binagoong. Crispy pork binagoong. Palamigin lang po muna natin. Yung mantika po, yung pong gagamitin ko sa pag-isa sa ating pork binagoongan. Itong mantikang baboy po, yung sa nilagay po nating liempo sa oven, yun po yung katas. Diyan po natin igigisa ang ating pork binagoongan. Okay lang po kahit hindi po mainit dahil non-stick naman po itong kawali ko. Ang ibig sabihin po, nilagay ko po yung bawang kahit hindi pa mainit. Non-stick naman po. Nagkamali pong abnormal. Golden brown na po yung bawang. Lagay na po tayo ng sibuyas. Ilan po natin maghiwa-hiwalay yung hibla ng sibuyas. Isa po natin ng maayos. Yan. Lagay ko na po ang kamatis. Depende po sa inyo kung maglalagay kayo ng kamatis. Ang pag ginagawa naman po, parang sinigang, adobo, maraming versions, diba? Gusto ko po sa kamatis durog na durog. Lalagay po muna akong asukal kasi gusto ko po mag-caramelize. Ayoko po ng masyadong maalat sa pork binagoong. Gusto po may konting tamis. Ayan, nagkakaramelize na po. Saka po ninyo haluin. Kailan po natin madurog po yung kamatis. Gusto ko po yung sibuyas din para mas masarap. Kumuha na po ka ng kapraso na sa ating lilitsyon. So ito po. Lalagay po muna akong maliliit na paktipak. Kailangan tikman. Stop. Ito. Isa po natin to. Ayan po, diba? Napakaganda po ng pagkakagisa natin. Lagyan na po ako ng sili. Ito po, hindi po masyadong maanghang. Pero may anghang. Hindi ako masyadong maanghang. Lagyan na po tayo ng bagoong. Itong bagoong na ito napakaalat. So, okay na po yung yan. Sige pa, isa pa. Itikman ko naman po yan Isa muna natin yung bagoong. Isado na po yun. Galing pong Pilipinas to Nabili ko po sa Asian shop. Kailangan po dito sa sili lumambot sa pagigisa. Huwag po muna kayo maglalagay ng tubig Mamaya na lang po. Kunti lang ilalagay yung tubig. Depende po sa inyo kung maglalagay ko yun o hindi. Pero maglalagay po mamaya.
Hindi magre-reklamo ang kapitbahay ko, napakabango po eh. Mabango po yung bagoong. Lagay na po ako ng konting tubig kasi may natira akong bagoong dito. So, binabaran ko ng tubig. Para walang masasayang. Ang kutsarita sayang. Napakamahal pa naman ang bago. Salam po natin yung mabuti. Depende po sa inyo kung gaano kalapot o kalabnaw ang iluluto po ninyo. Lagay po tayong paminta. Napakaganda po ng resulta. Yung ganito naman ang pork binagoongan, di ba po? Pag nagluluto po, gusto ko po talaga nasa-satisfy po yung nasisiyahan po ako sa niluluto ko. Yung kung madali, gusto ko po talaga yung lasa yan. Masarap. Yan, titignan ko na po. Ipan nyo po muna bago nyo tingnan, parang malasahan nyo po yung totoong lasa. Tama na po sa aking alat. Yung tamis hindi po siya masyadong matamis kasi na overpound ba? Ng bagoong. Ibig sabihin, natalbogan ng lasa ng bagoong yung asukal. Pero yung bagoong hindi masyadong maalat. Perfect. Set aside ko po muna to. Ay, hindi pa pala. Lalambutin ko po muna yung sili. Okay na po ito at sana po tayo sa kare-kare. Sa kare-kare po, gagawin po natin medyo straightforward. Kato na naman ba? Ibig sabihin, simplihan lang po natin. Kung talagang kare-kare na sauce. Isa po muna tayong bawang. Golden brown po natin. Lagay na po natin ng sibuyas na pula. Pag kare-kare po, gamit po yung sibuyas na pula para mas maganda po, mas maganda yung kulay ng sarsa. Sa kare-kare po, mas masarap po ang sibuyas, malambot. Yung gisadong-gisado. Yung halos madurog na. Lalagyan ko po ng nilitsyon din natin para mas masarap po yung sarsa. Yung taba. Para kumatas. Taba na lang nga ilalagay ko at naging bala. Gutom na ako. Pag magluluto po talaga kayo dito, kain muna kayo na. Kain muna kayo ha. Saka doon sa mga uwi ng bahay. Huwag kayo malayo magre-reklamo sa mga nagluluto sa bahay, nanay, tatay, o sino naman. Dahil yung ganito, hindi biro. Tapos magre-reklamo kayo eh. Bakit ganito ang luto? Hindi ka naman sakripisyo. Ginagawa yung mga nagluluto. Maliban nila kung nakikipag-maritesan muna yung nagluluto, tapos pag-uwi nyo, walang makakain. Ibang usapan. Hindi mo na itong balat. Yan. Anong masarap? Lagyan na po itong beef tripe o tuwalya-tuwalya. Nagisa ko rin. Para po talaga yung nagisa. Lagyan ko muna ng asin para at maglabas ng flavor. Konting asin lang po Huwag niyo pong aalatan. Dahil ang kare-kare, nagpapaalat talaga yan. Yung bagoong. So ipapartner natin yung pork binagoongan, di ba? Perfect na perfect. Lagyan po natin atsuete. Tinuno ko po sa tubig. Para mas maganda po yung kulay. Huwag niyo na po takpan para yung ango o anggo na amoy ng beef tripe tuwalya mag-release. Ulan lang po natin yan. Itong beef tripe, napakuluan ko na po. Napakita ko na kanina, di ba? Lambot na malambot na po yan. Ito po sa inyo yung special technique ko po sa pagluto ng kare-kare. Tanggalin na po natin to. Yung beef tripe. O tuwalya-tuwalya. Napakalambot na ako. Gutom na ako. Lalo kong nagugutom sa luluto ko. Lagay na po ako ng puso ng saging. Meron po nabibili dito puso ng saging na hindi po mapait. Galing po siya sa Thailand. Dilata siya.
Yung nabibili po kasi minsan fresh, mapait eh. Kahit napakuluan po ninyo. Yung mga Thailander gusto po may pait talaga. Balik po sila sa ampalaya, kinakain talaga din ang hilaw yun. Gusto po kasi yung flavor, lumasa po muna sa ating mga rekado, sa gulay, saka sa karne. At mamaya po palalaputin natin yung sarasa at ayusin po natin. Di ba? Ulan lang po natin to. Ayan! Okay na po yan. Ito po kasi bago nila i-preserve, boiled na. According sa nakalagay sa nakaprint sa lata. Galing po ng mga Thailander sa mga pagpa-preserve. Susunod naman po natin ang bichuelas kasi wala po sitaw. Okay din po ang bichuelas. Pwede naman po sa kare-kare. Huwag lang din po natin tatakpan. Pakuloyin lang po natin yan. Okay na po ito. Ayoko po kasi masyadong overcook sa mga gulay. Yan, maglalagay na po ako ng unsweetened. Kasi wala pong asukal na peanut butter. Dali naman pong gumawa ng peanut butter. Magbusa lang po kayo ng maning walang balat. Tapos durugin po ninyo. O kung meron kayong food processor o blender, lagyan po niyo yung mantika. Yun po. O depende kung gusto nyo lagyan asukal. Ayoko po na masyadong malapot. Lagyan po tayo ng mga 2 kutsara. Yan. Sayang. Lagyan po natin yan. At depende po sa inyong desired na lapot. Yan po yung gusto ko. Babawasan ko po muna. Pakita ko po sa inyo ano yung isusunod ko. Natural, pakita mo ko yan. Maghihintay kami ng milagro. Laksang tama ako talaga. Ilalagay ko na po itong pechay. No, masarap talaga sa kare-kare pechay kaysa sa repolyo. Gagawin po natin ng medyo matinig na presentation. Tatakpan ko po. Medyo palalantahin ko po ng bahagya yung pechay. Yan! Okay na po. Gilid ko na itong pechay at ayusin na po natin. Inulit ko po Siyempre kung nagugutom na kayo, pwede nyo i-fast forward sa mga sumusunod po ng recipe. Maraming salamat po. Lagay na po natin itong bichuelas, puso ng saging. And din naman po sa inyo kung sa serving tray po ninyo ilalagay. Ako po ito gusto ko sa kapali. Kasi pag nilagay ko po ito, dahil lumamig na nga po itong mga gulay, diba? Medyo iinit ko po siya ng bagya. Manap po kayo ng angulo na magandang tignan po. Ang mga matatanda po ang araw pag nagluto talaga. Napakasarap ng tignan. Ilagay po natin sa gitna itong beef tripe. Yan. Medyo lagyan natin ng kurba. Ayan. Para appetizing. Ito may taba. Yan. Tatakpan po muna natin. Pasensya na po. Nilagay ko na po yung sarsa na. Kala ko video picture pala. Ayan po, di ba? Tapos sa restaurant po, meron po medyo mamasa-masa na paper towel. Medyo basa po, hindi yung basang-basa naman. Huwag yung basahan na pinamumunas nyo sa mga pasimano. Yan, paikot nyo po. At punasan nyo po yung gilid. Kung isa-serve nyo po sa kawali, ganyan po ang gagawin. Para mas masarap tignan. Diba? Konti pa. Medyo matagal po talaga ang video natin dahil pagluluto po ng ginawa ko, gusto ko po well detailed. Okay na po yan. Luto na po ang ating kare-kare. O, diba? Kasi nga na po yung ating crispy pork binagoongan.
Ayan, winner sa lutong. Ito pong spare ribs, iwanan ko po lalagay sa freezer. Para sa mga susunod na lulutuin po natin. Ito po kaganda sa ginawa ko. Hindi po siya dry. Oh, juicy inside, crispy outside. Di ba? Panalo ang ating pork binagoongan. Ayusin na po natin ang ating presentation. Ayan na po tayo ng pritong talong. Lagay na po natin ang ating crispy. Ito lang po, gutom na talaga ako. Island po natin. Yung presentation dapat hindi tayo magpapakabog, di ba? Hindi naman pala na island. Ano ba? Ayan. Tama na. Tapos, yan. Yan. Medyo islant po ng bahagya. Dapat po talaga islant Mali yung diskarte ko. This is what I was talking about. Lagay ko na po ang bagoong. Naku po. Kita niyo po itong baboy. Ay, ganda pa ng pagkakaluto natin. Di ba? Pakabago. Yan. Magbabalat pa nga pala ako ng mga. Lagay natin ang mantika. Diba? Winner na winner sa presentation. At lagay po tayo ng sili. Ganda natin. Hindi maganda ito. Ito. Dapat yan. Ayun. Yan. Babalat na po ako ng mangga. Tapos kain na po tayo. Mabuhay yan! Maraming salamat na lang po sa Panginoon. Nagkasama-sama na naman po tayo. Naway safe po ang lahat. Bago po tayo magsapasalamatan po muna natin ng Panginoon. Panginoon, maraming salamat na lang po sa lahat ng biyayang binibigay niyo po. Ibibigay na nabigay sa amin po sa araw po na to. Naway bawat isa po ay ligtas, yung lumalabas at umuwi po na tahanan. Lalo na po yung mga nakikipagsapalaran po sa malalayang lugar. Yung po namin ay ang kanilang kaligtasan. Kayo na po ang bahala po sa amin. Sinusukunap po namin sa inyo lahat sa kanan ni Jesus. Amen. Sana po natin. Ako po. Pag ganito po talaga lulutuin po niyo, marami po talagang oras na kakainin. Ang kare-kare po talaga, matabang. Dahil pampasarap po talaga sa kare-kare ay ang bagoong. Ang ganda naman ng bagoong, di ba? Sabaw. Sarasa. Ayoko po nang malapot sa kare-kare. Yung sarasa po malasa. Appetizer muna tayo. Yun naman po. Pag binagoongan natin, di ba? Winner na winner. Dahil napawan ko yung lalagyan ng 4 minute oven.
Kasi nandito yung sarsa. Ayan. O, diba? Mas panalo. Mas maganda laban natin. Ito po yung tuwalya. Napakalambot, napakasarap. Malasa dahil sa ginawa natin pagigisa. Pero hindi po siya maalat. Ito pong tuwalya. Napakalambot. May tamis, may asim, may anghang, may alat. May lutong. Ito po siguro yung the best na kare-kare na naluluto ko po sa buong buhay ko. Hindi po, wala pong halong biro. Inisip ko lang na yung style na gano'n na ilalagay yung mga gulay para mas malasa. Sarap. Sabaw na siya ikaw. Wow. Huwag muna tayo masyadong na magkaan kasi mabubusog agad ako. Konti-konti lang yan. Panalo. Talagang crispy pork binagoongan, di ba? Ang masarap pa yun na pork binagoongan, hindi maalat, may konting tamis daw. Panalo. Parang keso. Naghiwalay na yung hibla sa sobrang lambot. Sa pong reputasyon ng pagmumukbang ko, ito pong pork binagoongan naman ang pinakamasarap na luto ko po. Pinaka-crispy at napakasarap. Habang tumatagal talaga pagluluto po natin, namamaster natin. Kung anong kulang, ano dapat improve. Ang ganda ng technique. Ang technique po na natunan ko po sa Thai. Distilled vinegar.
Yung sili na to, mahang din pala. Itong malaki. Naroon pa na ano? Dapat talaga may mangga. Balansing lasa. Pag Paul binagoangan po talaga, isa po talaga may talong sa mangga hanggang hilaw. Tapos may sabaw pa. Winner na winner. Yan po. Ipakita niyo po yung crispiness, di ba? Tapos juicy, hindi dry. Panalo. Tuwa-tuwa po. Nagyawaling hibla. Sobrang lambot. Sarap. Hindi ko po alam. Wala ka lang 3 oras na pa pinakuluan yun. Itong mangga ko nabili. Ba, di ba?
Masarap. Naisip ko pag nagnegosyo ako sa Pilipinas na ako. Alam mo, hindi ko alam kailan mangyayari po yun. Enjoy ko na lang po ang buhay ko. Saan po ako dadali ng Panginoon, di ba? Alam po, hindi po maikli ang buhay po natin. We died once, but we live every day. Di ba? Araw-araw po tayong nabubuhay ng habang panahon. Kaya kung mawala po tayo sa mundo na to, mas maging mabuti na lang po tayo. Hindi na po natin dapat gawin na perfecto yung buhay natin, di ba? Dahil di po tayo perfecto. Napapatingin lang po sa mga ulam ko kasi ng mga panahon po na kapos-kapos po kami sa buhay. Siyempre, hindi lang po siyempre lahat ng gusto namin kainin na kainin. Pero hindi po kami nakaranas ng gutom. Diskarte po sa mga magulang ko. Doon inisip ko, kaya kaya ulit kami makapag-ulam ng kari-kari. Kailangan ng pork binagoongan na maraming baboy. Para po sa akin, imakain ko lang po yung gusto ko sa araw-araw. Sobra na po yun sa bigay sa akin ng Panginoon. Yung makakain nga po na 3 beses ng araw eh. Napakalaking biyaya na po. Magpasalamat po tayo lagi sa lahat ng biyaya po dumarating sa buhay po natin. Pag nakikain po kami sa piyesta, pag may tira, lalo na po kasama po yung nanay ko. Diskarte po namin yun. Minsan magdadala kaming plastic nasa bulsa. Kukuha po kami marami sa pinggan. Tapos sikreto po namin ilalagay sa plastic. Lagay sa bulsa. Pero minakani ko. But understood pag nakapesta po yung nakihandaan po. Mga kapitbahay. Madalas hindi po kami, na-invite po kami, hindi po kami pumupunta kasi siyempre, mga panahon po na wala kaming bahay sa damit, walang pangregalo. Sabihin kinikita po siyempre, magulang sapat po sa amin pag ayun sa araw-araw. Nanday ko na lang po. Ayaw niya kasing magmukha kaming kawawa. Pag uwi niya, may dala na po yung mga ulam. Ay nako. Ganun boy, napakasaya. Medyo nag-emote-emote po kami kasi nakita na po si Ramon Montenegro sa kasi tanggol. Batang kaya ako sinusubaybayan ko po yun. Saka yung Batang Realize, yung dalawa po yun. Sarap magpanood, napakagaling ng plato. Galing ng flow. Ang serye. Saka yung mga arte. Katotohanan, galing. Hindi yung mga pabebe. Hindi galing talagang. Alam, minsan nagugulat ako sa baril eh. Liit ng baril. Ang bala yata ang laman nun, 100. Parang hindi nauubos. Hindi ko po alam kung sasabihin ko sa ano serya. Yan lang po napansin ko. Sana napakagaling. Medyo nadala nga po kanina eh. Yung eksena ni Ramon saka ni Tanggol. Pagkataas ginambat ni Tanggol si Ramon yung tatay niya. Naglabasan sila ng sama ng loob. Yung realization,
Yung buhay na gano'n, di ba? Kaya pinapakita doon na napakaswerte natin. Yung may mga simpleng buhay kasama ang mga pamilya. Wait na po muna tayo. Pasok na po ako eh. Parang kawa na ninyo. Salamat po tayo kasi yung mga karangyaan na nakikita po natin, pinakita po talaga ng Batang Quiapo. Pakagaling na hindi makapagsaya sa'yo kahit na gaano karaming pera. Iba pa rin yung may simpleng buhay, kompleto pamilya, dahil ayun po talaga hinaangad po nila. Pakahusay mo, Coco Martin. Director din po sa producer. Uwi ako sa Pilipinas nga pala. Mag-meet tayo. Schedule mo. Extra mo naman ako. Paminsan-minsan. Kahit ano lang, kahit mga 5 oras lang. Sabi ko. Meron akong magandang script. Okay. Paano po, bago tayo magtapos, pasalamatan po muna natin ang Panginoon. Panginoon, maraming salamat ang pasabihan binigyan po sa amin sa araw po na ito. Naway, ang bawat isa po yung malalayo po sa kanilang mga mahal sa buhay, makakita po ng lakas ng loob, para lumaban po, para po sa kanilang mga pangarap. Marami pong nagtitiis talaga na hindi po sinasabi sa pamilya kung ano po yung naranasan po nila. Dahil para po sa kanila, ang kanilang lakas ay ang kanilang pamilya. Kaya ayaw po nilang malungkot, lalo na po yung malayo po nasa ibang bansa. Makagabay po kami lahat ng tao sa buong mundo na magkaisa. Daboy, ang isang namumuno, malaking namumuno sa buong mundo ay mas mapagkumbaba, maging mas mapagkumbaba. At gayahin po ng bawat isa patungo po sa pagkakaisa, Panginoon. Kayo na po ang bahala po sa amin. Kailangan po namin inyong gabay sa mga panahon po ngayon na sobrang active po ng social media at ang impormasyon po talaga ay talagang napakabilis po dumating sa puso't isipan po ng bawat isa. Bigyan niyo po ng kaluwagan na pangunawa, malawak na pag-unawa bawat isa na hindi po sumausaw sa gulo, bagkus pangunahin po sa puso at isipan ng positibong pananaw at pangalan po ang pagmamahal. Kaya na po bahala po sa amin, sinusuko na po namin sa inyo lahat sa kalan na Jesus, amen. Paano po, maraming salamat na po sa inyong oras na ilasapin nila ang lakbay. Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless. Ingat po lagi, magandang araw. Laban lang.